Nasaan si Jenna, Nay? Tanong ni Jade sa kanyang ina. Sabado kasi ng umaga, subalit silang dalawa lang ng ina ang nasa hapag. Ang inang si Jenny at ang nakababatang kapatid niyang si Jenna ang kasakasama ni Jade sa buhay. Yun ay matapos pumanaw ng kanyang ama 5 taon na ang nakalilipas. Taxi driver ang kanyang ama. Naaksidente ito sa kalsada na naging sanhi ng pagkamatay nito. Dahil sa pagkawala ng ama, nahinto si Jade sa pag-aaral at napilitang magtrabaho upang suportahan ang pag-aaral ng kapatid. Sa kasalukuyan, nakatapos na ng pag-aaral ang kapatid na si Jenna at ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang office staff. Si Jade naman ay waitress pa rin sa pinagtatrabahuhang restaurant. Subalit sa susunod na semestre ay nakaplano na siyang bumalik sa kolehiyo. Nasa 3 taon na siya sa kursong interior design nang mahinto siya sa pag-aaral. Tulog pa siguro ang kapatid mo. Pasado 12:00 na nakauwi kagabi at umiiyak. Anang ina. Nahinto siya sa akmang pagkagat ng hotdog. Bakit, Nay? May problema ba si Jenna? Pagdating niya sa bahay kagabi mula sa trabaho, ay agad siyang nakatulog dahil sa pagod. Break na daw sila ni Michael, anak. Anang ina. Ang tinutukoy na Michael ay ang nobyo ng kapatid. Ano? Bakit daw, Nay? Hindi ko na usisa at panayang iyak. Pero ang sabi ng kapatid mo ay si Michael daw ang nakipaghiwalay sa kanya. Sa sinabing yun ng ina ay umahon na ang galit sa dibdib niya. At talagang ang lalaking yun pang nakipaghiwalay kay Jenna, ha? Sinasabi ko na nga ba, Nay? Sasaktan lang ng lalaking yun ang kapatid ko eh. Una pa lang, hindi ko na gusto ang lalaking yun para kay Jenna. Halatang manluloko. Ayon sa kapatid, 6 na buwan na ang relasyon nito sa nobyong si Michael. Nakilala ni Jenna ang lalaki sa isang bar. Noong una pa lang nadalhin ng kapatid ang binata sa bahay nila ay hindi na niya ito gusto. Pakiramdam niya ay lolokohin lang nito ang kapatid niya. Isa pa ay anak mayaman ito kaya lalong ayaw ni Jade sa kanya. May galit si Jade sa mga mayayaman. Pumanaw kasi ang ama nila dahil nabangga ang taxi nito ng isang sports car na minamaneho ng isang lasing na lalaki. Kinasuhan nila ang driver ng sports car subalit agad rin itong nakalaya dahil mayaman at makapangyarihan ng pamilya nito. Sinabi ko na kay Jenna na ayoko sa lalaking yan, pero hindi siya nakinig. Tingnan mo at nasaktan nga siya, Nay. Kapag talaga nalaman ko na niloko ang kapatid ko ng Michael na yon, wag na wag magpapakita sa akin ng lalaking yun dahil sasamain siya sa akin. Pagpapatuloy niya. Hayaan mo na at normal naman ang masaktan kapag nagmamahal, anak. Malay natin, baka naman nagkaproblema lang si Michael at magkakaayos din kalaunan. O kung hindi man, siguradong makaka-move on din ang kapatid mo. Umismid siya. Nako, Nay, malakas ang kutob kong may ginawang kalokohan ng lalaking yun. Huwag na sana silang magkabalikan. Nagpatuloy sila sa pagkain ng ina. Nakakadalawang nobyo na ang kapatid mo. Ikaw, wala ka bang ipapakilalang lalaki sa akin, Jade? Kapag kuway tanong ng ina, sumimangot siya. Wala, Nay. Puro walang kwenta yung mga lalaking nakikilala ko. Mas mabuti pang mag-focus na lang ako sa trabaho. Hihintayin ko munang makatapos ako ng pag-aaral bago ko atupagin ng pagbo-boyfriend. Sa edad na 27 ay hindi pa nagkakanobyo si Jade. Simple lang naman ang gusto niya sa isang lalaki. Yung masipag, mabait, maginoo, may konting sense of humor at may itsura kahit papaano. Subalit wala pa siyang lalaking nakikilalang taglay ang lahat ng yon. Ewan ko ba, Nay? Ang hirap na makahanap ng matinong lalaki ngayon. Parang endangered species na sila. Bahagyang natawa ang ina. Meron pa naman siguro, anak. Hindi mo lang siguro nakikilala yung para sa'yo. Pagkatapos kumain ay tinulungan niya ang ina sa pagliligpit ng pinagkainan. Pagkatapos ay naghanda na siya para sa pagpasok sa trabaho. 10:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang shift ni Jade sa restaurant na pinagtatrabahuhan. Isa yung high-end restaurant sa Makati. Maganda ang pasahod at benefits kaya pinagtsitsagaan niyang araw-araw na humarap sa mga mayayamang customer. Pasado 9:00 ay nasa restaurant na si Jade. Dumiretso siya sa locker room para magpalit ng uniform at maghanda para sa pagbubukas ng restaurant. 5 oras na siya sa kanyang shift nang mapuno ng customer ang restaurant. Hindi na siya nagtataka dahil bukod sa kilala ang naturang restaurant, Sabado ng araw na yon. Grabe, alam mo ba kung sinong customer ang nasa private room, Jade? Si Vince Madriaga lang naman. Diyos ko, ang gwapo sa personal. Wika sa kanya ng katrabahong si Gina nang makita sila sa labas ng kitchen area. Isang dating sikat na aktor ang lalaking binanggit ni Gina. Napailing si Jade sa babae.
Kung makaasta ka naman, parang ngayon lang tayo nagkaroon ng artistang customer. Mag-focus ka nga sa trabaho. Ano man namang favorite namin ng nanay ko yung si Vince Madriaga. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Pati yung mga kasama niyang lalaki na mga pinsan niya yata. Ang babango rin nila tapos ang babait pa. Di tulad ng ibang mayayaman na akala mo pag-aari nila ang Pilipinas kung makaasta. Sa ilang taong pagtatrabaho ni Jade sa restaurant, masasabi niyang karamihan sa mga customer nila ay matapobre at may attitude. Bihira ang mababait at maayos ang pakikitungo sa mga serbidorang tulad niya. Jade, ikaw na magdala nito sa table 5. Wika sa kanya ng manager. Inabot nito sa kanya ang isang tray na may lamang 2 baso ng tubig. Sige po, ma'am. Anya. Dala ang tray ay lumabas siya patungo sa dining area ng restaurant. Subalit natigilan siya nang makita ang customer na nasa table 5. Si Michael, ang ex-boyfriend ng kapatid niya. Sa tabi ng lalaki ay isang magandang babae. Naningkit ang mga mata ni Jade nang makita kung paano magharutan ang dalawa sa mesa. Marahang hinalik-halikan pa ng walang hiyang lalaki ang buhok ng kasamang babae. So kaya siya nakipag-break sa kapatid ko kasi may ibang babae ang walang hiya. Nagngingit-ngit na wika ni Jade sa isip. Halos manginig ang laman niya sa galit habang lumalapit sa mga to. Paghinto niya sa mesa ay bumaling sa kanya si Michael at ang kasamang babae. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng lalaki. Bago mapigilan ni Jade ang sarili ay malakas na inilipag niya ang baso ng drink sa mesa. Hey, what's your problem? Mataray na sita sa kanya ng babaeng kasama ni Michael. Yang kasama niyo, ma'am. Sagot niya sa babae bago bumaling sa walang yang ex ng kapatid. So kaya pala nakipaghiwalay ka sa kapatid ko kagabi kasi may ibang babae ka na. Ang kapal din naman ng apog mong hayop ka, no? I don't know what you're talking about. Hindi kita kilala. At lalong hindi ko kilala ang kapatid mo. Sagot ni Michael na lalong nagpainit sa dugo niya. Ah, ganon. Gusto mong ipaalala ko sa iyo, Michael? Sikmot niya sa kaharap. Tuluyan na siyang hindi nakapagpigil. Kinuha niya ang baso ng tubig at isinaboy sa mukha ng lalaki. Ano? Siguro naman naaalala mo na ngayon. Subalit bago pa makasagot si Michael ay nakalapit na sa kanila ang manager ng restaurant. Jade, anong ginawa mo? Nagpapanik na sambit nito bago bumaling sa basang sisiw na si Michael para asikasuhin. I want that woman fired! Singhal ni Michael sa manager habang matalim na nakatingin sa kanya. Jade, to my office now! Mariing utos ng manager. Tumango siya at dire-diretsyong nagtungo sa opisina ng manager. Pagdating doon ay mariin siyang napapikit ng mapagtanto ang ginawa. Jade, ano bang nangyari? Bakit mo yun ginawa sa customer? Kastigo ng manager nang pasukin siya nito sa opisina. Ma'am, pasensya na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Yung lalaking yun, ex-boyfriend yun ng kapatid ko. Kagabi lang sila naghiwalay kaya nagdilim ang paningin ko nang makita ko na may ibang babae na siya ngayon. Paliwanag niya. Nang pamanaw ang kanilang ama ay ipinangako niya sa puntod nito na aalagaan niya ang ina at kapatid. Kaya labis ang galit niya kay Michael sa ginawang panloloko sa kapatid niya. Bumuntong hininga ang manager. Kahit ano pang dahilan mo, maling-mali ang ginawa mo, Jade. Alam ko, ma'am. Humihingi ako ng pasensya sa ginawa ko. Nagsisisi ako na nadungisan ko ang restaurant. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko sa lalaking yun. Kung palalabasin niyo ako para humingi ng tawad, mas pipiliin ko na lang na mag-resign, ma'am. Hinding-hindi siya hihingi ng tawad sa lalaking nanloko sa kapatid niya. Kung tutuusin ay kulang pa nga ang ginawa niya. Muling pumuntong hininga ang manager. I'm sorry, Jade. But the customer really wants you fired. Kung hindi ay irereklamo niya ang restaurant. Alam kong 3 taon ka na dito sa restaurant. But I'm afraid we're left with no choice but to fire you. Tumango siya. Naiintindihan ko, ma'am. Again, humihingi po ako ng dispensa sa nagawa ko. Pagkatapos niya makipag-usap sa manager ay nag-ayos siya para makauwi. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at ginawa mo yun, Jade? Tanong sa kanya ni Gina nang abutan siya nito sa locker room. Tingnan mo nangyari. Sa isang iglap nawalan ka ng trabaho. Tipid na ngumiti lang siya. Okay lang, Gina. Plano ko naman na talagang mag-resign na sa mga susunod na buwan dahil mag-aaral ako ulit. Napaaga lang. Dahil abala ang mga kasama sa trabaho, hindi na siya nakapagpaalam sa mga ito. Paglabas niya sa backdoor ng restaurant ay tumambad sa kanya ang parking area. Natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na kotse sa parking lot. Sigurado siyang kay Michael ang kulay dilaw na Ford Mustang na yon.
Kilala niya ang kotse ng binata dahil madalas nitong ihatid ng kapatid gamit ang naturang sasakyan. Bumalik ang galit sa dibdib ni Jade. Bago pa niya mapigilan ng sarili, ay dinampot niya ang isang batong nakakalat. Gamit ang hawak na bato ay ginasgasan niya ang mamahaling kotse. Hindi pa siya nakontento at binasag pa niya ang bintana ng sasakyan. Dahil tumunog ang alarm ng kotse, mabilis na tumalilis si Jade patungo sa kabilang kalsada at nagmamadaling kumara ng jeep. Deserve lang ng lalaking yun ang ginawa ko. Kulang pa nga kabayaran yun sa pagpapaiyak niya sa kapatid ko at pagpapatanggal sa akin sa trabaho. Subukan lang niyang kasuhan ako. Ipopost ko sa social media na isa siyang malaking manluloko. Litanya niya habang sakay ng jeep pauwi sa tinitirahan. Pagdating ni Jade sa bahay ay naabutan niya ang ina na nagluluto ng hapunan. Naroon din ang kapatid niya na nagmumugto ang mga mata. "Bakit ang aga mong nakauwi, anak?" tanong ng ina. "Natanggal ako sa trabaho, Nay." Kaswal na sagot niya. "Ano? Bakit?" Nabiglang gagad ng ina. Maging si Jenna ay nag-aalalang bumaling sa kanya. "Anong nangyari, ate?" Naupo siya at ikinuwento ang nangyari sa restaurant. Subalit, hindi na niya binanggit ang ginawa niya sa kotse ni Michael. "Ate, hindi mo na dapat ginawa yun," wika ng kapatid. "Wala akong pakialam kung natanggal ako sa trabaho, Jenna. Bastang taipaghiganti ko kahit papaanong ginawa sa'yo ng walang hiyang yun." Malungkot nang umiti si Jenna. "I'm sorry, ate. Hindi ako nakinig sa'yo noon. Tama ka nga, sasaktan lang ako ni Michael." "Okay lang, Jenna. Ang importante, hiwalay na kayo ng lalaking yun. Hindi mo deserve ang lalaking tulad niya. So, wag mo nang iyakan ng Michael ngayon, okay?" Tipid ang ngiting tumango ang kapatid. Nang gabing yon ay kasabay niyang naghapunan ng ina at kapatid. Kinabukasan dahil walang trabaho, ay si Jade ang naiwang mag-isa sa bahay. Pumasok sa opisina ang kapatid habang ang ina ay nagtungo sa palengke dahil may pwesto ito roon. Naglilinis siya ng bahay nang may marinig siyang may tao sa labas. Natigilan siya nang makita sa labas ang dalawang unipormadong pulis. "Good morning, miss. Dito ba nakatira si Miss Jade Fuentes?" "Ako pong hinahanap niyo. Anong kailangan niyo sa akin?" Kunot ang noong tanong niya. Agad na pumasok sa isip niya ang ginawa sa kotse ni Michael. "Miss, kailangan mong sumama sa amin sa presinto. May arrest warrant ka. Nagsampa ng kaso sa'yo si Mr. Kenneth Bryce Buenavista." Sagot ng isang pulis. Napakurap-kurap siya. "Teka, sinong Kenneth Bryce Buenavista? Hindi ko kilala ang lalaking yun. Paano sasampahan niya ako ng kaso?" Inilahad sa kanya ng isang pulis ang hawak na papel. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nakasulat doon. Sinampahan siya ng kasong malicious mischief ng isang Kenneth Bryce Buenavista dahil sa ginawa niya sa kotse nito. Shit! Hindi si Michael ang may-ari ng Ford Mustang na yun? Laglag ang pangang-anya sa isip. Wala sa loob na sumama si Jade sa dalawang pulis. Pagdating sa sasakyan ay sakalang nag-sink in sa kanya ang lahat. May kaso laban sa kanya. Makukulong siya. Teka, baka po pwedeng pag-usapan natin to? Hindi po ako pwedeng makulong. Dala lang ng galit kaya nagawa ko yun kahapon sa kotse ni Mr. Buenavista. At sa totoo lang, maling kotse ang napagdiskitahan ko. Desperadong baling niya sa katabing pulis. Bumuntong hininga ang pulis. "Malakas ang ebidensya sa iyo, miss. May CCTV copy ang abogado ni Mr. Buenavista na nagpapatunay na ikaw ang may gawa nun sa sasakyan niya. Baka hindi ko payagang magpiyansa." Napalunok siya. "Subukan mo na lang na makiusap kay Mr. Buenavista at makipag-areglo. Kilala ko yung pinsan niyang abogado. Mabait yun. Ganon din siguro si Mr. Kenneth Buenavista." Anang pulis. Pagdating sa presinto, agad na nakuha ang atensyon niya ng dalawang matangkad at gwapong lalaki na naroon. Parehong naka-business attire ang dalawa, at unang tingin pa lang ay halatang may sinasabi sa buhay. "Attorney Brian." Bati ng isang pulis sa lalaking naka-gray na long sleeve. Parehong bumaling kay Jade ng dalawang lalaki, subalit ang nakaputing dress shirt lang ang humagod sa kanya ng tingin. "So, you're that woman who vandalized my car. Tell me, bakit mo ginawa yun sa sasakyan ko?" Napalunok si Jade at pilit na sinalubong ng tingin ang lalaking hula niya ay si Kenneth Bryce Buenavista. I'm sorry. Hindi ko alam na ikaw ang may-ari ng Ford Mustang na yon. Akala ko sa ex-boyfriend ng kapatid ko yon." Umangat ang makakapal na mga kilay nito. "You thought my car belongs to your sister's ex-boyfriend? So, totoo ang sinabi ng manager ng restaurant. Natanggal ka sa trabaho kahapon dahil binastos mo ang isang customer."
That customer is your sister's ex-boyfriend? Oo, totoo yun. Yung customer na sinabuyan ko ng tubig, ex-boyfriend yun ng kapatid ko. Niloko niya ang kapatid ko kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Paglabas ko ng restaurant, nakita ko yung kotse niya kaya ginasgasan ko at binasag ang bintana. But that car is mine. Sansala ng kaharap. Hindi ko alam na nagkamali ako. Pareho kasi kayo ng sasakyan. Hindi ko naisip i-check ang plaka dahil sa galit ko sa lalaking yun. Pasensya na. Muli siyang napalunok. Nakikiusap ako, huwag niyo sana akong ipakulong. Handa ako makipag-areglo. Magbabayad ako ng damage. Hindi bali nang maubos ang naipon niyang pera para sa muling pag-aaral. Pwede namang ipagpaliban muna ang pag-aaral. Sige nga, miss. Paano mo ako mababayaran kung tanggal ka na sa trabaho? Tanong nito. May ipon ako, Mr. Buenavista. Yun ang ipambabayad ko sa'yo. Muli ay umangat ang kilay nito. At magkano ang ipon mo? Baka kulang pa yan sa pintura ng kotse ko. Not only will you have to pay for the actual damage of my car, you also have to pay for moral and exemplary damage, Miss Fuentes. Bigla ay gusto niyang singhalan ng lalaki sa narinig. Subalit pilit siyang nagpakumbaba dahil siya ang may atraso dito. Magbabayad ako, Mr. Buenavista. Gagawa ko ng paraan para mabayaran kita. Kahit mabaon pa siya sa utang, may maipambayad lang sa kaharap. Bahagyang nag-isip ang lalaking kaharap, pagkuway muling nagsalita. I have a better deal, Miss Fuentes. Anong deal? Iaatras ko ang kaso sa'yo kapag pumayag ka magtrabaho sa akin. Napakurap siya. Ano? Gusto mo ako magtrabaho sa'yo? Oo. Kailangan mo akong bayaran, hindi ba? Well, I'm willing to accept your service as a payment. Service? Anong serbisyo naman? Naningkit ang mga mata ni Jade. Kapag sinabi nitong serbisyo sa kama ay makakatikim ito ng sampal sa kanya. Wala siyang pakialam kahit nasa presinto pa sila. I need a housemaid for a month, Miss Fuentes. Umuwi ng probinsya ang kasambahay ko sa kondo, kaya kailangan ko ng pansamantalang kapalit niya. Kung willing ka magtrabaho bilang kasambahay ko sa loob ng isang buwan, kakalimutan ko ang ginawa mo sa kotse ko. Napaawang ang mga labi niya. Kapag pumayag ako, ibig sabihin, isang buwan akong titira sa poder mo? Of course. You will live with me for a month. Sa kondo ko sa Buenavista Towers. Nag-angat siya ng kilay. Sa tingin mo papayag ako magtrabaho sa'yo at tumira sa kondo mo? Ni hindi nga kita kilala. Paano ako nakakasiguro na matinong lalaki ka at mapagkakatiwalaan? Umangat ang sulok ng mga labi ni Kenneth at naglahad ng kamay sa kanya. Then let me introduce myself. I'm Kenneth Bryce Buenavista, CEO of Buenavista Constructions, of the companies under the Buenavista Group. You can look me up to know that I'm telling the truth, and that I have a clean record. I'm offering you a deal because I want to help you, Miss Fuentes. To be honest, I actually admire what you did to your sister's ex-boyfriend. Hindi makapagsalita si Jade at napatitig sa lalaki. Hindi niya inaasahan ang huling sinabi nito. Hinahangaan daw siya nito? Saan? Sa pagiging palaban at eskandalosa? Kakaiba rin to. I assure you, Miss Fuentes, you're going to be safe with me. I won't touch even a single strand of your hair. Inilabas nito ang isang card at inabot sa kanya. Iaatras ko na ang kaso sa'yo, but I'll still give you time to think about my offer. Tawagan mo ako bukas kapag may desisyon ka na. Sinulyapan niya ang card na ibinigay nito. Anong mangyayari kapag hindi ako pumayag sa offer mo? Itutuloy mo ba ang kaso? Hindi na, pero kailangan mo magbayad ng danyos. May ideya ka naman siguro kung gaano kamahal ang sasakyan ko, kaya hindi maliit na halaga ang sisingilin ko sa'yo. So if I were you, I'll accept my offer. Ngumiti ito bago siya nilagpasan. Kenneth is right. Tanggapin mo na ang offer niya, miss. Wika ng lalaking kasama ni Kenneth na si Attorney Brian Buenavista. If you worry about your safety, I assure you my cousin is a gentleman. Hindi ko mapapahamak sa kanya. Sandali nitong kinausap ang mga pulis sa presinto bago sumunod kay Kenneth na pumasok sa isang mamahaling SUV. Hinintay ni Jade na makalis ang SUV bago umalis ng presinto. Pagdating ng bahay ay hinanap niya ang pangalan ni Kenneth Buenavista na yon sa internet. Nakita niyang nagsasabi ito ng totoo. CEO nga ang binata ng isang malaking kumpanya. Kabilang ito sa malaking angkan ng mga Buenavista. Isa sa pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Itong mayayamang to talaga, puro sakit ng ulo na lang ang dala sa buhay ko. Wika niya sa isip habang nakatingin sa larawan ni Kenneth Buenavista sa screen ng cellphone niya.
Sakit ng ulo? Pasalamat ka nga't hindi niya tinuloy ang kaso sa'yo. Kailangan mo lang magtrabaho sa kanya para bayaran ang utang mo. Wika sa kanya ng rasyonal na bahagi ng isip. Bumuntong hininga si Jade. Sa huli ay sinunod niya ang rasyonal na parte ng isip. Kaya naman ng gabing yon ay kinausap niya ang ina at kapatid. Isang buwan ka sa Tagaytay ka mo? Tanong sa kanya ng ina. Oo, Nay. May inalok na trabaho sa akin ng kaibigan ko nagtatrabaho sa catering service. Kailangan nila ng tao dahil sunod-sunod ang event nila. Tinanggap ko dahil wala naman akong gagawin. Paliwanag niya sa ina. Nagpa siya siyang huwag niyang ipaalam sa pamilya ang gagawing pagtatrabaho kay Kenneth Buenavista. Bukod sa ayaw rin niyang mag-alala ang mga ito, baka sisihin pa ng kapatid ang sarili nito sa inabot niya at ayaw niyang mangyari yon. Ayaw mo magpahinga man lang muna, anak? Anang ina. Sayang naman kasi, Nay, pera din yun. Pagdadahilan niya. Hindi naman kita mapipigil kung yan ang gusto mo. Huwag mong kakalimutang magbaon ng gamot at baka magkasakit ka doon. Bili ng ina. Nay, hindi naman liblib na lugar ang Tagaytay. Maraming pharmacy doon. Napapangiting sagot niya. Kahit na ba, iba pa rin yung lagi kang handa. Nang gabing yon, habang mag-isa si Jade sa kanyang silid, ay tinawagan niya ang numerong nasa card na ibinigay sa kanya ni Kenneth Buenavista. Pagkatapos ng kulang 1 minutong pagriring ay sinagot na ng nasa kabilang linya ang tawag. Hello, Kenneth Buenavista speaking. Wika ng barito ng tinig ng lalaki sa kabilang linya. Hindi alam ni Jade kung bakit tila tumindig ang buhok niya sa braso. Mas malalim pa ang boses ng lalaki sa telepono. Mr. Buenavista? Wika niya sa kausap. Miss Fuentes, is it you? Nagulat siya na nakilala siya ng lalaki, kahit na hindi pa siya nagpapakilala rito. Ako nga to, yung kausap mo kanina sa presinto. I'm sorry, I was in the middle of a meeting, kaya hindi ko nasagot agad ang tawag mo. Hinging paumanhin ito. Ayos lang, Mr. Buenavista. Gusto ko lang sabihin na nakapag-decide na ako tungkol din sa offer mo. What about it? Pumapayag ka na ba? Oo, pumapayag na ako maging katulong mo sa loob ng 1 buwan. Great! Kailan ako magsisimula? I need you tomorrow immediately. Just go straight to my unit. I'll send you the address. Anong oras? 6 p.m. Nakauwi na ako nun galing sa trabaho. Okay, sige. Pagpayag niya. See you tomorrow, Miss Fuentes. Anito. Sa halip na sumagot pa ay ibinaba na niya ang tawag. Ilang minuto lang ay natanggap na niya ang address ng unit nito sa text. Kinabukasan bago mag-alas 6 ng hapon ay nasa Buenavista Tower na si Jade. Pagpasok pa lang niya sa lobby ng gusali ay nalula na siya sa ganda niyon. Daig pa niya ang nasa isang 5-star hotel. Sobrang big time pala talaga ng Kenneth Buenavista na yon. Saan naman kaya galing ang yaman nila? Sa pagiging sakim at pang-aabuso sa mga empleyado? Nakaismid na wika niya sa isip. Mr. Kenneth Buenavista's unit is on the 34th floor. Unit 3. Ibinilin ka niya sa akin, Miss Fuentes. Wika sa kanya ng receptionist. Dumiretso siya sa palapag na sinabi ng babae. Pagdating doon, agad niyang pinindot ang doorbell. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ni Kenneth Buenavista. Nakapang-opisina pa rin ang lalaki. Subalit nakatupi na ang dress shirt nito hanggang sa siko at nakabukas ang unang 2 butones. Miss Fuentes. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Tumikhim siya. Mr. Buenavista. Can I just call you Jade? Ikaw ang bahala, Mr. Buenavista. Nakangiting tumango ito. Come on, get inside. Niluwagan nito ang pinto ng kondo. Pagpasok ni Jade sa loob ay hindi niya napigilang hindi igala ang tingin sa kabuuan ng unit. Malaki yon, minimalist ang interior at konti lang ang gamit, subalit alam niyang lahat ay mamahalin. Lalo na ang painting na nakadisplay sa sala nito. Alam niyang nagkakahalaga yon ng milyon. You're looking at my painting. Are you a fan of Vicente Manansalo's work? Anito na ang tinutukoy ay ang pintor ng artwork na nakadisplay. Tumighim siya. Hindi naman, napag-aralan ko lang sa isang subject ng college ang mga gawa niya. Tumango si Kenneth at iginiya siya sa isang bakanting silid. Malaki yun at papasang silid sa isang mamahaling hotel. This will be your room. Kapag may kailangan ka na wala dito, sabihin mo lang sa akin. Anang binata. Napabaling siya sa lalaki. Dito mo ka patutuluyin sa silid na to? Sigurado ka? Wala bang maid's quarter? Wala.
Even si Manang Doris, yung kasambahay na papalitan mo ang trabaho, may sarili ring kwarto. Anong magiging trabaho ko dito? All around ba? Tanong niya. Hindi naman. You just have to clean the house and prepare dinner for me every day. Hapunan lang? I don't eat breakfast. Sa opisina naman ako nagla-lunch. I only eat dinner at home. Hindi kita ipaglalaba? I bring my laundry to the laundry shop downstairs. I hope we're clear, Miss Fuentes. Your only job is to clean my unit and prepare dinner for me. Teka, paano kung sabihin ko sa'yong hindi ako marunong magluto? Bahagya itong nag-angat ng kilay. You don't know how to cook? It's okay. You can just order my dinner online. Napakurap siya. Sigurado ka? Ngumiti ito. Ang gusto ko lang ay makakain ako pag uwi ko galing trabaho. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kumislot sa dibdib niya. Kanina pa siyang iningitian ito at hindi siya sanay. Hindi ganoon ang mga mayayamang nakakasalamuha niya. Makakangiti pa kaya ang lalaking to kapag pinakain ko siya ng sunog? Anya sa isip. Ano ka ba, Jade? Ang gaan na nga nang binigay sa yung trabaho, hindi mo pa gagawin ng maayos. Kastigo sa kanya ng rasyonal na parte ng isip. Pagkatapos mo ayusin ang mga gamit mo, join me in the dining. Let's have dinner. Nagluto ako pag uwi ko kanina. Ani Kenneth. Dinner? Pakakainin mo ako? Nabiglang tanong niya. Yes, bakit parang gulat ka? Magtatrabaho akong katulong mo dito, Mr. Buenavista. Yes, that's why I'm inviting you to dinner. As long as you're here, I'll provide for your needs. Darrington's food. Kumain na ako. Hindi naman siya nagsisinungaling dahil bago siya umalis ay nagmeryenda siya. You can eat again. Marami ako niluto. Or you can just join me in the dining. I still have a few questions I need to ask. Sige, susunod ako. Sagot niya. Iniwan siya ni Kenneth sa kanyang silid. Pagkatapos mag-ayos ng gamit ay nagtungo si Jade sa kusina. Nandoon ang bagong amo niya kasama ang mga pagkaing hinanda nito. Natigilan siya nang makita na menudo at chop suey ang ulam sa mesa. Meron ding kanin at pitchel ng orange juice. Why are you staring at the food with brows furrowed? Hindi ka ba kumakain ng menudo? Tanong nito. Kumakain. Sa katunayan ay paborito niya ang menudo. Ganoon lang ang ekspresyon niya dahil hindi niya inaasahan na ang tulad nitong bilyonaryo ay kumakain ng simpleng Filipino food. Tipikal sa mga tulad nito ay mahilig sa mga pagkaing hindi niya mabigkas ang pangalan. Kumakain ka pala ng ganyang pagkain. Komento niya bago pa mapigilan ng sarili. Bahagya itong natawa. You mean Filipino food? Oo naman. Pinoy ako kaya kumakain ako ng pagkain Pinoy. In fact, paborito ko tong menudo. Nagluto rin ako ng chop suey in case na hindi ka mahilig sa karne. Tumikhim siya. Pareho kong kinakain ng dalawang yan. Ngumiti ito. Then, take a seat and let's eat. Gusto na niyang maniwala na mabait nga talaga ang Kenneth Buenavista na ito. Siya ang may atraso rito, subalit siya pa ang pinapakitaan nito ng kabutihan. Naupo siya sa harap ng lalaki. Dahil nakaramdam siya ng gutom, hindi na niya tinanggihan ng alok nito. Bigla siyang nahiya nang tikman ang luto nitong menudo. Mas masarap pa itong magluto sa kanya. So, tell me about yourself. Ilang taon ka na? Tanong ni Kenneth sa gitna ng pagkain. 27. Dahil magkaharap sila ay napagmamasdan niya ito. Napaka-elegante nitong kumain. Walang dudang kabilang sa atas sosyedad ang binata. Bakit nagtatrabaho kang waitress? Do you mind if I ask kung anong tinapos mo? Tumikhim siya. Hindi ako nakagraduate. Huminto ako sa pag-aaral para magtrabaho. Namatay kasi ang tatay ko kaya ako nagpapaaral sa kapatid ko. I'm sorry about your father. Ramdam niya ang sinseridad sa tono nito. Isang tipid ng ngiti ang isinagot niya. Panganay ka ba? Muli ay tanong ni Kenneth. Oo, dalawa kaming magkapatid. Is that why you're protective of your sister? Tumango siya. Mahal na mahal ko yung kapatid ko, kaya nagdilim ang paningin ko nung nakita ko yung manloloko niyang ex na may kasamang ibang babae. If I were in your shoes, I would punch that asshole too. Masasaktan ko rin ng lalaking magpapayak sa mga kapatid ko. May mga kapatid ka rin? Hindi napigil ang usisa niya. 4 kami magkakapatid. May kakambal ako si Kendra. But I considered myself as the eldest since ako ang unang lumabas kay Mommy. Bahagyang umuso ang kaharap. Kaya nung narinig ko ang paliwanag mo, naintindihan ko kung bakit mo nagawa yun. Salamat.
Ngumiti ito. I hope you don't mind that I ask you to work for me. Kailangan ko lang talaga ng araw-araw na magme-maintain ng kondo ko. Sensitive kasi ako sa alikabok. Walang problema. Salamat din dahil hindi mo tinuloy ang kaso sa akin at hindi mo na ako pagbabayarin. Galit si Jade sa mga kauri ni Kenneth Buenavista, subalit hindi niya maikaila na mabuting tao ang kaharap niya. Ibang-iba ito sa mga mayayamang nakakasalamuha niya. After you're done working for me, pwede kitang i-recommend sa mga restaurant owner na kilala ko. Ani Kenneth. Ngumiti ito bago eleganteng uminom sa baso ng tubig. Hindi na. Bala ko naman talagang mag-resign doon sa restaurant dahil babalik ako sa pag-aaral. Sagot niya. Oh, you're going back to study? That's good, Jade. Tila natuwang komento nito. Oo, ayoko namang habang buhay na waitress lang ako. May pangarap din ako para sa sarili ko. What's that dream of yours, Jade? Pwede ko bang malaman? Gusto ko maging financially stable. Hindi naman mayaman pero yung hindi ako maghihirap sa pera at mabibili ko ang lahat ng gusto ko. Siyempre, magagawa ko lang yun kapag nagkaroon na ako ng magandang trabaho. Or pwede rin kapag nag-asawa ka ng mayaman. Pabirong sagot nito. Sumimangot siya. Yan ang hindi ko gagawin, no? Ayoko ng mayamang boyfriend, lalo na asawa. Gusto ko sa lalaki yung kapareho ko lang ng estado sa buhay, tapos sabay kaming aangat. Napansin niyang natigilan ng kaharap. So are you saying na walang pag-asa sa'yo ang mayamang manliligaw? Wala talaga. Bastard agad sa akin kapag mayaman. Sa pagtatrabaho bilang waitress ay ilang mayayamang customer na ang nagpahayag ng pagkagusto kay Jade. Subalit wala siyang pinagbigyan ng date ni isa man sa mga to. Really? Paano kung makagusto ka sa isang mayamang lalaki? Tanong ni Kenneth. Tila interesado sa mga magiging sagot niya. Natawa siya. Nako, malabo yan. No offense pero galit ako sa mga kauri mo, Mr. Buenavista. Dahil ba sa ginawa ng ex-boyfriend ng kapatid mo? Hindi. May personal na galit lang ako sa mga mayayamang gaya mo. May I know why? Hindi niya alam kung anong meron sa kaharap, subalit na malaya na lamang niya ang sarili na inilalahad rito ang tungkol sa naging pagkamatay ng ama. Ilang buwan lang matapos makulong ng driver ng sports car na nakabangga sa tatay namin, nalaman na lang namin na nakalaya na siya. Sarkastiko at puno ng pait na umiling siya. Wala eh. Iba talaga ang nagagawa ng pera, lalo na dito sa bansang puno ng korupsyon. Sandaling hindi nakapagsalita ang kaharap. I'm sorry that happened to you and your family, Jade. Tila may mainit na bagay na humawak sa puso niya sa nakitang sinseridad sa mga mata nito. Salamat, Mr. Buenavista. Alam ko nasa harap tayo ng pagkain, so forgive me for my next question. Anong pangalan ng gagong nakabangga sa tatay mo? Bakit mo tinatanong? Nabiglang tanong niya. Bukod sa hindi niya inaasahan ang pagmumura nito, nagtataka siya sa nakitang galit sa mga mata nito. Well, I can't put him back to jail, but I can do something to trample on his family's business. Kaya kong pabagsakin ang negosyo nila. Ha? At bakit mo naman gagawin yun? Marahang ngumiti si Kenneth. Because you're my friend, Jade, and I want to help you get back at him for what he did to your family. Napakurap-kurap siya. Kanina pa siya sinosorpresa ng lalaking to. Friend? Ako? Kaibigan mo? Ngumuso ito. Yes. Ayaw mo bang maging magkaibigan tayo? Nagtatrabaho ako sa'yo at mahirap lang ako, Mr. Buenavista. Umangat ang isang kilay nito. Dahil ba magkaiba tayo ng estado sa buhay, bawal na tayo maging magkaibigan? Wala naman sa 10 utos ng Diyos yan ah. Muli ay napakurap siya bago napailing. Ang weird mo, sir. I don't think it's weird if I want to be friends with you. So, can we be friends? Siya naman ang nag-angat ng kilay. So, kapag naging friends na tayo, hindi na kita tatawaging sir. Ngumisi ito. Wala naman akong sinabing isir mo ako eh. Just call me Kenneth, or Bryce, or anything you want. Wag lang sir o Mr. Buenavista. Sigurado ka talaga dyan? Namamanghang tanong niya. Ngumiti ito. I'm serious, Jade. From now on, magkaibigan na tayo. Okay. Napangusong sagot niya bago tumango. Pagkatapos kumain ay si Jade na ang nagligpit ng pinagkainan nila. Paglabas niya sa kitchen ay naabutan niya sa sala si Kenneth. Nanonood ito ng TV. Gusto mong manood muna?
Tanong nito nang balingan siya. Hindi na, magpapahinga na ako. Tumango ito. Alright, good night Jade. Good night, Mr. Bonavista. Mr. Bonavista pa rin? Akala ko ba magkaibigan na tayo? Okay, good night, Kenneth. Nakangusong sagot niya. Gumuhit ang ngiti sa mga mukha ng binata. Good. Sige na, get inside your room. I'll see you tomorrow. Pagpasok ni Jade sa kanyang silid, ay naghanda siya sa pagtulog bago nahiga sa malambot na kama. Akala ko magiging impyerno ang buhay ko dito. Pero bakit parang nakabakasyon ako? Anya sa sarili. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya nang yakapin niya ang malambot na unan at ipikit ang mga mata. Kinabukasan, 6:00 ng umaga nang magising si Jade. Pagpasok niya sa kusina, nagtimpla siya ng kape para sa sarili. Dahil hindi naman nag-aalmusal si Kenneth ay hindi na siya nagluto ng agahan. Nasa gitna siya ng pag-inom ng kape nang pumasok si Kenneth sa kusina. Muntik na siyang mapaso sa iniinom ng kape nang pagmasdan ng ayos nito. Ang gwapo ng binata sa suot na Amerikana. Maayos na nakabrush up ang buhok nito at amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Bigla ay na-conscious siya sa itsura niya. Naghilamos lang siya at nagsuklay bago lumabas ng silid. Good morning, Jade. Hindi ka nagluto ng breakfast? Bati ni Kenneth. Tumikhim siya at binati ito. Hindi ako nagluto. Sabi mo kasi hindi ka naman nag-aalmusal. How about you? Hindi ka rin ba nag-aalmusal? Tanong nito habang nagsusuot ng relo. Kumakain, pero mag-isa lang naman ako kaya sayang lang kung magluluto ako. Magtitinapay na lang ako at prutas. Kumunot ang noon nito. Don't do that next time. Bukas magluto ka ng pagkain sa umaga. I will join you for breakfast. Ha? Akala ko hindi ka nag-aalmusal. Ngumiti ito. Hindi nga, pero dahil nasasayangan ka kamang magluto dahil ikaw lang ang kakain, then I'll eat with you. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may mainit na humaplos sa puso niya sa sagot nito. Sige, ikaw ang bahala. Gusto mo pala ng kape? Igagawa kita. Yes, please. Nakangiting tumango ito. Tumayo siya. Anong gusto mong timpla ng kape? With creamer and 2 teaspoons of honey. Napangiwi siya. Mahilig ka pala sa matamis? Bahagya itong natawa bago naghila ng silya para maupo. Well, I guess that's what makes me a sweet person. Sweet pala ang lalaking to Sa bagay, mabait siya at palangiti. Anya sa sarili habang pinagtitimpla ito ng kape. Thanks, Jade. Sambit nito nang ilapag niya sa harap nito ang tasa ng kape. Walang anuman. Sabay nilang inubos ng binata ang mga kape nila. Pagkatapos ay nagpaalam na si Kenneth. I'll be home at 7. May kailangan kasi akong tapusin sa opisina, pero dito ako magdi-dinner. Ha? Hindi naman niya kailangang ipaliwanag sa akin kung bakit gagabihin siya ng uwi. Anya sa isip. Okay, sige. Anong gusto mong kainin mamaya? Sa halip ay tanong niya. Bahagyang pumungay ang mga mata nito habang nakatingin sa mukha niya. Tumikhim siya at hindi ipinahalata na na-conscious siya sa tingin nito. Kenneth, tinatanong kita kung anong gusto mong iluto ko mamaya. Tumikhim ito. Bulalo, pero kung hindi mo kayang iluto, ayos lang. Anything will do. Marunong ako magluto, kaya ko yon. Okay, akala ko hindi ka marunong. Ngumisi siya. Biro lang yung kagabi. Bahagya itong natawa. Alright then, ikaw nang bahala dito sa bahay, Jane. Tumawag ka lang kapag may problema. Iiwan mo ako mag-isa dito sa bahay mo? Hindi ka ba natatakot na baka nakawan kita? Bahagyang nakangusong tanong niya. Ngumiti ito. I know how to read people. Hindi ako makikipagkaibigan sa taong hindi ko pinagkakatiwalaan, Jade. Natigilan siya at natouch sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang pinagkakatiwalaan na siya nito kahit na estranghero pa sila sa isa't isa. Sa huli ay tipid ng ngiti ang isinagot niya sa lalaki. Nang maiwan siyang mag-isa sa condo unit ay sinimulan niya ang trabaho. Nagtagal siya sa paglilinis dahil malawak yon. Pagdating ng hapon ay nagluto siya ng bulalo. Tulad ng sinabi ni Kenneth, 7:00 nga ito nakauwi. Kahit maghapon sa trabaho ay napansin niyang fresh pa rin ang lalaki at mabango pa rin. Ang sarap ng luto mo, Jade. Komento ni Kenneth habang kumakain sila ng hapunan. Ngumisi siya. Sinarapan ko, nakakahiya kasi sayo. Baka sabihin mo mas masarap ka pang magluto kaysa sa akin. Natawa ito. How was your day?
Maghapon ako naglinis. Deep clean ang ginawa ko kaya malinis na malinis talaga. May pagmamayabang na sagot niya. Talaga? Oo, kahit padaanin mo pa ng daliri ang bawat sulok nitong kondo mo, wala kang makikitang alikabok. Bahagya itong natawa. Thank you. Hindi ka naman masyadong napagod. Sakto lang naman. Sanay naman ako sa gawaing bahay. Nga pala, kulang na rin ang stocks mo ng pagkain. Kung ayos lang sa'yo, ipag-grocery kita bukas. Tama ko ito. I'll leave you my cards tomorrow. Nakalimutan ko lang kanina. Really? Iiwan mo sa akin ng cards mo? Paano kung abusuhin ko yan? Baka kung anong mabili ko. Siguradong wala pa namang limit yung mga credit card mo. No problem with me. Bilhin mo mga gusto mong bilhin. At bukas nga pala, magluto ka ng almusal ah. I'll eat breakfast with you. Napanguso siya. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap ay ganito na sila kakaswal mag-usap ng binata. Hindi rin niya maintindihan ang agad na pagiging komportable sa presensya nito. Ano namang breakfast ang gusto mo? Tanong niya. Kung anong madalas mong kainin sa umaga. Kinabukasan, tulad ng bili ni Kenneth ay nagluto siya ng almusal para sa kanilang dalawa. Sinabayan nga siyang kumain ng binata. Wow, na-miss kong kumain ng fried rice. Komento ng lalaki. Bakit kasi hindi ka nag-aalmusal? Takot ka bang mawalan ng abs? Pabirong tanong niya. Pilyong nag-angato ng kilay. How sure are you na may abs ako? Hindi mo pa naman nakikita. Mukha ka kasing may abs. O mali ba ako? Wala ba? Ngumisi ito. Meron. Gusto mong makita? Wag na, baka mabusog agad ako. Sayang tong almusal na niluto ko, oh. Nakangising sagot niya. Ang lakas ng tawa nito. You're funny, Jade. Natawa na lang din siya. Sa sandaling kasama niya ang lalaki ay agad na nakapalagayan niya ito ng loob. So, bakit hindi ka nga kumakain sa umaga, Kenneth? Nasanay lang. But I'll eat breakfast again from now on. Basta luto mo. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Jade. Sige, mamimili ako ng mga pang-almusal. Pagkatapos mag-almusal ay nagpaalam na rin si Kenneth. Pag-alis ng binata ay inabala niya ang sarili sa gawaing bahay. Bumaba rin siya sa supermarket upang mag-grocery. Hindi gaya kahapon, 6:00 pa lang ay nakauwi na ang binata. Gayon din sa mga sumunod na araw. Sabay silang nag-aalmusal at naghahapunan. Pack an overnight bag, Jade. Pupunta tayong Batangas ngayon. Wika ni Kenneth habang nag-aalmusal sila. Sabado yon at unang weekend niya sa poder nito. Batangas? Anong gagawin mo doon? Trabaho pa rin kahit weekend? Umiling to. I joined the car racing competition with my friends. Marunong ka palang magkarera? At bakit kasama ako? Ngumiti ito. Kailangan ko nang mag-cheer sa akin. Besides, you also need to relax. Buong linggo ka lang nandito sa kondo. Bakit ako ang isasama mo para mag-cheer sa'yo? Wala ka bang girlfriend? Wala. Talaga? Bakit? Hindi niya naitago ang pagtataka sa tono. The past years, I haven't met anyone who makes me want to spend the rest of my life with them. Kaswal na sagot nito. Napatitig siya kay Kenneth. Date to marry ka, ganun ba? Ngumiti ito. Yeah, I don't play around. May mga kapatid akong babae kaya ayokong manakit ng babae. Wag mo sabihing virgin ka pa. Sa gwapo mong yan, di ako maniniwala. Yung mga tipo mo, mga kusang nilalapitan ng mga babae. Kumbaga sa manok, palay na ang lumalapit sa'yo, tutuka ka na lang. Bahagya itong natawa. Your analogy amazes me. Totoo naman ah. Alam mo ikaw, umiiwas ka lang sa tanong ko eh. Tumikhim to. I have experience. I admit naging mapaglaro ako nung kabataan ko. I had girlfriends for fun. But when I matured, I realized how to value relationships. How about you? Bakit wala ka pang boyfriend? Sa ekonomiya ngayon, hindi ko prioridad ang love life. At wala pa akong nakikilalang lalaki na pasado sa taste ko. So, hindi ko pa nagkaka-boyfriend? Hindi pa. Never been kissed and never been touched pa ako. Swerte ng magiging boyfriend ko, no? Ngisi niya. Sobra. Seryosong sagot nito habang nakatingin sa mukha niya. Tumikhim siya at binaliwala ang biglang pagkabog ng dibdib. Ngumisi lang siya sa binata bago pa simpleng itinuloy ang pagkain. Tanghali nang tumulak sila ng binata pa Batangas. Dala nila ang isang racing car nito. Bakit 2 araw tayo sa Batangas, Kenneth? Akala ko ngayong hapon yung car racing na sinalihan mo.
Sa beach tayo tutuloy mamaya. I will also go scuba diving tomorrow. Napakurap siya. Wow, mahilig ka pala sa mga adventurous activity, no? Yup. How about you? Matapang ako at palaban pero hindi pagdating sa ganyan. Naalala niya na halos isumpa niya ang roller coaster na sinakyan sa isang theme park na pinasyalan nila ng kapatid noon. You wanna try snorkeling? Nakangiting tanong nito. Hindi ako marunong lumangoy eh. Saka mahal ko pa ang buhay ko, no? Hindi ako pwedeng matigok hanggat hindi pa ako humihiga sa pera. Natawa ito. Then just watch me tomorrow, okay? Mag-e-enjoy ka naman dahil maganda ang beach doon. Pasado 3:00 na nang makarating sila sa racing circuit. Binati sila ni Kenneth ng mga lalaking naroon na nagpakilalang mga kaibigan nito. Uy, may kasama ka, Ken. Girlfriend mo? Tanong ng lalaking nagpakilalang si Chuck. Hindi, magkaibigan lang kami. Dinala niya ako dito para may taga-cheer sa kanya. Si Jade na ang sumagot sa binata. Iba yata yan ah. Friendzone ka, pare. Pabirong tukso ni Chuck kay Kenneth. Shut up. Natatawang sagot ni Kenneth sa kaibigan bago nila ito nagpasan. In fairness sa mga kaibigan mo kahit mayayaman, mababait naman, at mga gwapo rin. Komento niya. Nag-angat to ng kilay. Mas gwapo ako sa kanila. Akala ko perfect ka na, mayabang ka rin pala, sir. Ngumiti ang binata, subalit sumeryoso ito habang diretsyong nakatingin sa kanya. I'm far from perfect. Selfish ako, Jade. Kapag sa akin, gusto ko sa akin lang. Nang mga sandaling yon, hindi niya alam kung bakit tila may humalukay sa sikmura niya. Tumikhim siya at bahagyang nag-iwas ng tingin. Magpalit ka na nga ng damit. Kailangan mo raw mag-practice, oh. Kahit hindi ako mag-practice, kaya ko silang lampasuhin. Ang yabang Natawa na lang na sambit niya. Hindi niya alam kung bakit kahit niyayabangan siya nito ay hindi siya naiinis. Watch me, Jade. I'll win this race. Anito na kumindat pa sa kanya. Isang oras ang nakalipas. Nagsimula ang karera. Habang pinapanood ni Jade sa sideline ang karera, ay unti-unti siyang kinabahan para kay Kenneth. Lalo na nang sa kalagitnaan ay ilang kotse ang nagkagitgitan sa racetrack. Sa halip na patuloy na panoorin ng karera ay umalis siya sa harap at nagtungo sa isang sulok. Nang marinig niya na i-anunsyo na nanalo si Kenneth, ay nakahinga siya ng maluwag, subalit hindi nawala ang panlalamig na mga kamay niya. Jade, what are you doing here in the corner? Tanong ng baritonong tinig ni Kenneth. Bumaling siya sa binata na ngayon ay nasa harap na niya. Hinuhubad nito ang suot na racing gloves. Alanganin siyang ngumiti. Pasensya na, hindi ko napanood ang buong karera mo. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko. Agad itong dumalo sa kanya. Dumampi ang likod ng palad nito sa noo niya. Are you okay? Wait, nalalamig ka. What's wrong? Napuno ng pag-aalala ang gwapong mukha nito. Ano kasi, kinabahan ako. Hindi ko pala kayang manood ng ganyan. Bigla ko naalala yung nangyari sa tatay ko. God, I'm so sorry, Jade. Masuyong sambit nito at hinawakan ang dalawang kamay niya. Bago pa siya makapag-react ay inilapit nito ang nalalamig na kamay niya sa bibig nito at binugahan ng hininga. Hindi lang sa kamay niya gumapang ang init na hatid ng hininga nito. Pakiramdam niya nakarating yon hanggang sa puso niya. I'm sorry, Jade. It was my fault. I asked you to watch me. Tila nagsisising sambit nito. Umiling siya. Huwag kang mag-apologize. Hindi ko naman alam na matitrigger ako. Hindi naman ako manonood kung alam ko na hindi ko pala kayang manood ng karera. Bumuntong hininga si Kenneth. I'm really sorry, Jade. Ito naman parang ewan. Tama na nga, diba? Okay na ako. Salamat. Pwede mo na ring bitiwan ang mga kamay ko. Isang kamay lang niya ang pinakawalan ni Kenneth, na natili nitong hawak ang kaliwang kamay niya. Come on, let's go. Ha? Saan tayo pupunta? May pangalawang race pa yung mga kaibigan mo, di ba? Hayaan mo na sila, malalaki na sila. Hindi na natin sila kailangang panoorin. Hawak ang isang kamay niya ay iginiya siya nito palabas ng bleachers. Ken, saan kayo? Tanong ng isang kaibigan ng binata nang magpaalam si Kenneth na aalis na sila. We have to go. Jade's not feeling well. Sagot nito bago bumaling sa kanya. Let's go back to Manila. Kaya mo bang magkotse? O magpapasundo na lang tayo sa chopper? May chopper ka? Meron. Don't worry, it's safe. Professional pilot ang pinsan ko.
Ba tayo uuwi? May event ka pa bukas, di ba? Hindi ko na itutuloy. Bakit naman? You're not okay. Okay na ako ngayon. Ano ka ba, Kenneth? Medyo na-trigger lang ako kanina nung may naggit-gitan sa racetrack. Pero ayos na talaga ako ngayon. Huwag na tayong umuwi. Are you sure? Masu yung tanong nito. Oo, sabi. Ang kulit din ng lahi mo, ah. Ang mabuti pa, pakainin mo na lang ako. Nagutom ako bigla eh. Ngayon na lang kasi ako kinabahan ng ganito. Ngumiti ito. Ano bang gusto mong kainin? Pwedeng mag-request. Anything, Jade. Total, nandito tayo sa Batangas. Pwedeng lomi. Pansit yun pero may sabaw, tapos madaming toppings. I know what lomi is. Natatawag sagot nito. Talaga? Kung sabagay, marami kang alam na Pinoy food. Nakakain ka na nun? Oo naman. Yung isang cook namin, taga Batangas. Nagluluto siya ng lomi. Eh di ayos. Halika na, maghanap tayo ng masarap na lomian. Masayang sagot niya. Hawak pa rin ang kamay niya ay iginiya siya ni Kenneth sa kotse nito. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng restaurant na kakainan. Bukod sa request niyang lomi ay umorder din ito ng goto. Paborito ko talaga sa lomi yung maraming kikiam. Masayang wika ni Jade habang kumakain. Really? Oh, here Jade. Sa'yo na lang tong akin. Ani Kenneth. Kinuha nito ang ilang peraso ng kikiam sa bowl nito at inilagay sa kanya. Wow, thank you. Hindi ka mahilig sa kikiam? Nope. Mas gusto ko ang chicharon. Talaga? O ayan. Anya at inilipat naman sa bowl nito ang toppings na chicharon sa lomi niya. Nako, kasweet naman ang magjowang ire. Nakangiting wika sa kanila ng staff ng restaurant nang lumapit ito sa mesa nila para sa request ni Kenneth na kalamansi. Ay nay, hindi po kami magjowa. Ang totoo, boss ko yan. Anya sa ginang. Ay, akala ko'y jowa mo, ining. Maganda lang po ako pero di kami magka-level niyan. Pero bagay po kami na, di ba? Tanong ni Kenneth sa ale. Abay, bagay na bagay. Para na nga kayong magsing irog tingnan eh. Nakangising sagot ng ginang. Nakangising bumaling sa kanya si Kenneth pag alis ng matanda. Narinig mo? Bagay daw tayo, Jade. Naniwala ka naman. Inuuto lang tayo nun kasi customer tayo. I believe her. She's telling the truth. Anyway, I have a pick-up line for you, Jade. Ha? Saan naman galing yan? Pero sige, ano yan? Natatawa subalit kuryosong tanong niya. Lomi ka ba? Bakit? Kasi gusto kong lumigaya sa piling mo. Namula ang mukha ni Jade at tila hinampas ang dibdib niya. Sa halip na ipahalata ang kakaibang reaksyon niya, ay malakas siyang tumawa. Ang corny mo, Mr. Buenavista. Natawa lang to. Meron pa, goto naman. Ano? Goto ka ba, Jade? Sige, bakit? Kasi feeling ko, our hearts go together. Muli ay humagalpak siya ng tawa. Oh my God, last mo na yan, Kenneth ha? Ang corny mo? Saan mo naman natutunan ng mga yan ha? Corny ba talaga? Oo, sobra. Pasalamat ka, gwapo ka. Nakangising nag-angat ng kilay. Sus, baka kinikilig ka naman deep inside. Tumigil ka nga at baka samain ka sa akin. Makalimutan ko na boss pala kita. Natawa ang binata bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi rin niya naitago ang ngiti sa bawat pagsubo ng kinakain. 8:00 na nang makarating sila sa resort na tutuluyan nila. Just knock on my door if you need something, Jade. Ani Kenneth pagdating nila sa tapat ng kanika nilang hotel room. Magkatapat lamang ang silid nila. Salamat, Kenneth. Sige na, pumasok ka na. I'll watch you go inside first before I go to my room. Napangiti siya sa pagiging maginoon nito. Teka, congrats pala kanina. Hindi kita nabati sa pagkapanalo mo. Lumakay ang ngiti nito. Thank you, Jade. Hindi ko masyadong napanood pero ang galing mo. Hindi ka nga nagyayabang lang kanina. Sarap naman ang magiging tulog ko nito, Jade. Pabiro siyang umirap. Sus, kung makaasta ka, parang di ka napupuri ah. Ako lang naman tong pumuri sa'yo. Yun nga eh, ikaw yan. Makahulog ang sagot nito. Napapangiting napailing na lang siya bago tuluyang pumasok sa silid. Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-almusal, ay nagpaalam ang binata para sa nakaschedule na scuba diving nito.
Are you sure you don't wanna join me? Kahit dun ka lang sa yate. Ani Kenneth. Hindi na, dito na lang ako tatambay. Lilibutin ko tong resort. Alright, hindi naman ako magtatagal. Huwag kang makikipag-usap sa mga lalaking magtatangka sa'yo ah. Natawa siya. Ano yan? Bata ba ako para bilinan mo? You're pretty, Jade. Lalapitan ka ng mga lalaki kapag nakitang mag-isa ka. Tila kumisdot ang puso ni Jade sa papuri nito. Deadma lang sa kanila no? Wala naman akong nakikitang gwapo bukod sa'yo. Bumalik ang ngiti nito. Good. Ilang sandali pa ay iniwan na siya ni Kenneth. Nilabang niya ang sarili sa pamamasyal sa malawak na resort. Nang 3 oras na ang nakalipas at hindi pa nakababalik ang binata ay nagsimula siyang mag-alala. Kaya naman nang sa wakas ay matanaw niya ito, bago pa tuluyang makarating sa dalampasigan si Kenneth ay sinalubong na niya to. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay mahigpit na hinawakan na niya ang magkabilang braso nito. Ang tagal mo, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Puno ng pag-aalalang sambit niya. I'm sorry, nawala yung isa naming kasama kaya hinanap namin. Masuyong kinabig siya nito dahilan upang madikit siya sa matipunong katawan nito. I'm sorry Jade, pinag-alala na naman kita. Ramdam niya ang malakas na tibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang epekto ni Kenneth sa kanya. Kumala siya rito at pilit na kinalma ang sarili. Ayos lang. Akala ko kasi kinain ka na ng dagat kaya nag-alala ako. Mabuti safe ka. I'm sorry again, Jade. Ayos nga lang. Ang mahalaga safe ka. Tumikim siya, napatitig sa katawan nito. Wow, may abs ka nga. Oo, gusto mong hawakan? Naging pilyo ang tono nito. Namula ang mukha niya. Ewan ko sa'yo, pagkatapos mo akong pag-alalahanin, ganyan ka. Natatawang niyaya siya nito pabalik sa hotel. Ilang oras pa silang nanatili sa resort. Paggabi na nang makabalik sila sa Maynila. Mag-dinner muna tayo bago umuwi ng kondo. Wika ni Kenneth na sinang-ayunan niya. Habang patungo sa restaurant na kakainan ay sandali silang naipit sa traffic. Hindi niya inaasahan na ibababa ni Kenneth ang pintana ng kotse nang may street vendor na kumatok doon. Kuya Pogi, bili ka na ng bulaklak para sa girlfriend mo. Wika ng dalagitang tindera sa binata. Magkano ba lahat yan? Tanong ni Kenneth. 300 na lang to lahat kuya para makauwi na ako. Inabutan ng binata ng 1,000 ang babae. Sige na, umuwi ka na. Keep the change. Nagdiwang ang tindera. Naku, salamat Kuya Pogi. Miss, ang swerte mo sa boyfriend mo. Huwag mo nang pakawalan yan ha. Bumaling sa kanya si Kenneth at inabot ang 5 pirasong bulaklak. Bakit sa akin mo binibigay? Sabi ng tindera, ibigay ko daw sa girlfriend ko. Nakangiting sagot nito. Natawa siya para itago ang pagwawala ng puso. Sige, salamat. Next time yung sariwa naman ha. Lanta na to. Lanta man ang binigay kong bulaklak, pero itong damdamin ko sa'yo, laging sariwa. Banat nito. Natatawang inirapan niya to. Hay nako, ewan ko sa'yo, Kenneth. Hindi yun ang unang beses na nakatanggap si Jade ng bulaklak, subalit yun ang unang beses na naapektuhan ng labis ang puso niya. Kinabukasan, nagsimula ang 2nd linggo niya sa poder ni Kenneth. Tulad rin ng naunang linggo, sabay silang nag-aalmusal at naghahapunan ng binata. Kahit na nasa kondo lang siya nito, ay hindi siya nakaramdam ng pagkabagot. Sabado ng umaga, nagising si Jade na naabutan niya si Kenneth na may kausap sa kusina. Nakahilig ito sa counter habang nakikipag-usap sa cellphone. Alright mom, pupunta ako bukas. But I will bring someone with me. Narinig niyang wika ni Kenneth. Pagkatapos nitong ibaba ang tawag ay bumaling to sa kanya. Good morning, Jade. I woke up early so ako na nagluto ng breakfast. Bumaling siya sa mga nakahandang pagkain sa mesa. Ha? Bakit ikaw ang nagluto? Ako yung kasambahay mo dito ah. Bali walang umiti ito. It's okay. Sanay naman ako magluto. Bumawi ka na lang mamaya. Gusto ko ng sinigang na hipon sa lunch. Wala kang lakad ngayon? Akala ko every weekend yung karera nyo. Nagpass muna ako. Seryoso nga? Bakit ayaw mo? Yun ka mong stress reliever mo sa trabaho, di ba? Ayoko nang mag-alala ka. Nag-guilty siya, subalit hindi rin niya naitanggi ang pagwawala ng dibdib. Pwede mo naman akong iwan dito, Kenneth. Ayoko. Gusto ko kasama kita. Ngumiti ito. Don't worry about it, Jade. Hindi mo na ako sasali para iba naman ang manalo.
Natatawang napanguso na lang siya bago nag-ayos ng mesa. By the way, I have a favor. May party akong pupuntahan bukas. Isasama kita. Ani Kenneth sa gitna ng pag-aalmusal. Ako? Yup. My family will be there. I will introduce you as my girlfriend. Nalaglag ang panga niya. Ano? Bakit mo naman ako ipapakilalang girlfriend mo? Kasambahay mo lang ako. Matagal na kasi akong kinukulit ni Mami na mag-asawa na. Para daw matigil na ako sa mga sinasalihan kong extreme sports. Actually, nirereto na nga niya ako kay Graceline. Yung kaibigan namin na may birthday bukas. So I'm thinking of bringing you tomorrow para tumigil na si Mami sa agenda niya. Sa tingin mo, maniniwala ang pamilya mo na girlfriend mo ko? Ang layo ng estado natin sa buhay, oh. They won't care, Jade. Believe me. Importante lang kay Mami, may babae akong maiharap sa kanya. Say yes, please. Lumambing ang tono nito. Pag-iisipan ko muna, Kenneth. Sige na, please. Panunuyo nito. Fine, sige na nga. Wala sa sariling sagot niya. Lumawak ang ngiti nito. Thank you, Jade. Thank you. Ngumuso siya para pigilang mangiti. Para ka namang bata na nakatanggap ng laruan, Kenneth. I'm happy. Ikaw ba naman pumayag na maging girlfriend ko? Pabirong umirap siya. Sige na, kumain na tayo. Nang hapong yon, nagpunta sila sa mall dahil ayon kay Kenneth, ibibili siya nito ng damit at sapatos na isusuot niya bukas. Hindi niya napigil ang lalaki nang sa mamahaling butik siya nito dalhin. Sumang-ayon na siya dahil gusto rin naman niyang maging presentable at ayaw niyang mapahiya ang binata bukas. Just anything you like, Jade. Ani Kenneth habang nagtitingin sila ng gown. Ikaw na ang bahala, Kenneth. Sagot niya. Bukod sa pare-parehong magaganda ang mga nakadisplay na gown, nalulula siya sa presyo. Nagangat to ng kilay. Kapag akong pinag-decide mo, bibilhin ko lahat, Jade. Namilog ang mga mata niya. Grabe ka namang lalaki ka, nagsasayang ka ng pera. Hindi naman masasayang dahil sa'yo ko naman gagastusin. Hindi ko naman magagamit kaya sayang pa rin. Aanhin ko naman ng gown. Araw-araw ba ako may pupuntahang party? Okay, sige. Just choose one or two. Natatawang sagot nito. Isinukat niya ang nagustuhang gown. Kulay beige yon at may sweetheart neckline. Paglabas niya ng dressing room ay humarap siya kay Kenneth na nakaupo sa sofa. Ano, papasa na ba akong girlfriend mo? Anya at umikot sa harap ng binata. Lumapit sa kanya ang lalaki. Pinasadahan siya nito ng tingin, bago tinitigan ang mukha niya. Sobrang pasado. You're very beautiful, Jade. Nagwala ang puso niya. Salamat. Iba talaga nagagawa ng mahal na damit. Ngumuso ito. Wala sa damit. Nasa mukha yan. You have a very pretty face, Jade. Sus, nakasmang bola. Totoong sinasabi ko. So, pasado tong gown sa'yo? Bumaba ang tingin nito sa bandang dibdib niya. I don't like that you're showing too much skin, Jade. Pambiro siyang nagangat ng kilay. Oo, conservative ka palang boyfriend. I'm selfish. Gusto ko kapag sa akin lang. I want everything for my eyes only. Ngumiti ito. But if you like this gown, I have no complaints. Ikaw naman ang masusunod eh. Your body, your rules. Ah, so understanding ka naman pala, Mr. Buenavista. Pabirong komento niya. Ganun talaga kapag mahal mo. Susundin mo. Talagang napakaswerte naman ang magiging girlfriend nito. Anya sa isip. Tila may kumurot sa puso ni Jade nang maisip ang babaeng magiging nobya ng binata sa hinaharap. Sige na, hubarin ko na nga to at baka madumihan pa. Tanging nasambit niya. Bukod sa gown ay bumili rin sila ng sapatos na kapares niyon. Pagkatapos mamili ay nagyaya si Kenneth na kumain. Sa gitna ng paglalakad patungo sa restaurant ay nakasalubong nila ang kapatid niyang si Jenna. Ate, anong ginagawa mo dito sa BGC? Akala ko nasa Tagaytay ka. Nabiglang tanong ng kapatid. Ibinaling nito ang tingin kay Kenneth. Sino tong kasama mo? Kinagat niya ang ibabang labi. Jenna, si Kenneth. Boss ko. Actually, I'm her friend. Nice to meet you, Jenna. Nakangiti namang wika ni Kenneth. Sandaling nagpaalam si Jade sa binata para kausapin ang kapatid. Ate, sino yun? Boss mo o kaibigan? Bakit nandito ka sa Maynila? Sunod-sunod na tanong ng kapatid nang lumayo sila kay Kenneth. Boss ko, pero magkaibigan na kami. Sagot niya sa kapatid. Napilitan siyang sabihin dito ang totoo.
Hindi talaga ako nagpunta sa Tagaytay. Ang totoo, sa kanya ako nagtatrabaho. Hindi ko sinabi sa inyo ni nanay dahil ayaw ko mag-alala kayo. Hala, dahil sa akin napasubo ka tuloy. Okay ka lang ba sa poder ng lalaking yun? Nginitian niyang kapatid. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Parang nagbabakasyon nga lang ako eh. Mabait yang si Kenneth. Magkaibigan na nga kami eh. Mukha ngang mabait siya ate. Tango ng kapatid matapos sulyapan si Kenneth. Pagbalik nila sa binata ay inanayahan nito ang kapatid na sumama sa hapunan nila. Pinaunlakan yun ni Jenna. Here Jade, para hindi ka na mahirapan. Ani Kenneth at nilagay sa plato niya ang binalatan nitong hipon. Salamat. Ngumiti si Kenneth. Akma niyang gagantihan ang ngiti nito nang mapansin niyang nakatingin sa kanila ang kapatid. Kamusta ka, Jenna? Baling niya sa kapatid. Okay na ako ate, huwag ka mag-alala. Hindi ko naiiyakan ng Michael na yun, no? Mabuti naman. Yung mga ganung lalaki, hindi dapat pinag-aaksayahan ng luha. Bahagyang napanguso ang kapatid. Ikaw naman ate, kumusta ka? Okay naman ako, huwag ka mag-alala. Hindi ako inaalipin nitong boss ko. Pabirong sumulyap siya kay Kenneth na pabiruring nag-angat ng kilay sa kanya. Huwag ka mag-alala, Jenna. Inaalagaan ko tong kapatid mo. I apologize dahil inilayo ko muna siya sa inyo ng nanay niyo. Ani Kenneth. Ayos lang, kahit huwag mo na siyang isoli sa amin, sir. Pabirong sagot ng kapatid. Pabirong bumaling sa kanya si Kenneth. Paano ba yan? You heard your sister. Huwag na raw kitang isoli. Sa akin ka na kaya tumira. Basta ba sasweldohan mo ko eh. Kahit with complete benefits pa. Sagot nito na ikinatawa na lang niya. Pagkatapos maghapunan ay nagpaalam na sa kanila ang kapatid. Sila naman ni Kenneth ay dumiretso na sa kondo nito. Nasa silid na niya si Jade nang tumawag sa kanyang kapatid. Jenna, napatawag ka. May nakalimutan ka bang sabihin kanina? Tanong niya. May gusto lang akong sabihin ate. Anong kapatid sa kabilang linya? Ano yon? Yung boss mo? Ang gwapo-gwapo't ang gentleman, no? Kumunot ang noo niya. Jenna, wag mo sabihin crush mo si Kenneth. Bakit parang nagagalit ka ate? Hindi ako nagagalit. Mahal mo na, no? Putol nito sa kanya. Ano? Yung boss mo, mahal mo na. Nakita ko kung paano ka umakto sa harap niya kanina. Ngayon lang kita nakitang nagkaganyan sa isang lalaki, ate. Sa sinabing yun ng kapatid, sa wakas ay inapangalanan ni Jade ang nararamdaman para kay Kenneth. Tama si Jenna. Mahal na niya ang binata. Hindi naman katakataka yun dahil sa kabutihang pinapakita ng binata sa kanya. Nabura nito ang masamang tingin niya sa mayayaman. Masaya ako para sa'yo ate. Finally magkaka-love life ka na rin. Masayang wika ng kapatid. Bumuntong hininga siya. Hindi dahil may gusto ako kay Kenneth magkaka-boyfriend ako. Hindi mo ba nakita magkaiba kami ng estado sa buhay? Hindi siya papatol sa tulad ko, no? Parang sa nakita ko kanina, gusto ko naman niya ha. Ganun lang talaga si Kenneth, mabait at gentleman. Pero hindi dahil ganun siya sa akin, may gusto na siya. Depensa niya. Basta, iba yung nakikita ko ate. Buksan mo yung mga mata mo para makita mo rin yung nakikita ko. Anang kapatid bago nagpaalam sa kanya. Nang ibaba ang cellphone ay nanatili sa kanya ang mga sinabi ni Jenna. Sabi ko, hindi ako mai-inlove sa mayaman. Pero ito ngayon, mahal ko na ang isang ubod ng yamang lalaki. Napapailing na wika ni Jade sa isip. Hindi naman niya masisisi ang sarili na nahulog siya sa binata dahil lahat ng katangiang gusto niya sa lalaki ay taglay nito. Sa kabila ng nararamdaman, wala siyang planong ipagtapat kay Kenneth ang kanyang damdamin. Mulat siya sa realidad ng buhay. Alam niyang tanging sa nobela at pelikula lang mangyayari ang fairy tale romance. Hindi sila bagay at hindi sila nararapat sa isa't isa ng binata. Deserve nito ng babaeng maipagmamalaki nito. Sayang, kung sana'y pareho tayo ng estado sa buhay, ang dali kong maipagtatapat sa iyo itong nararamdaman ko. Anya sa isip. Kinabukasan dahil napuyat si Jade sa kakaisip, ay tinanghali siyang muli ng gising. Pagpasok niya sa kusina ay nakaluto na si Kenneth. Sorry, naunahan mo na naman ako magising. Paumanhin niya sa binata. It's okay, hayaan mo nang ako magluto ng almusal. May pabor naman akong hiningi sa'yo eh. Anito. Ngumuso siya. Naalala niya ang pagpapanggap na gagawin niya sa harap ng pamilya at mga kakilala nito.
Gusto niyang magpasalamat na kahit sa maiksing sandali ay mararanasan niyang maging nobya ng binata. Hindi niya maipagtatapat sa lalaki ang nararamdaman, kaya susulitin na lang niya ang mga sandali na magkasama sila. Alas 5 ng hapon ay pareho na silang nakapagbihis ng binata para sa dadaluhang pagtitipon. Ano, ganda ko ba? Pasado ba? Nakangising tanong niya sa nakangiting si Kenneth. Sobrang ganda. Huwag kang aalis sa tabi ko mamaya ha. Baka makasapak pa ako kapag may lalaking lumapit sa'yo. Anito. Natawa siya. Ang OA mo naman, sir. Kung makapagsalita ka, parang ako lang ang pinakamaganda mamaya sa party Para sa akin, ikaw lang. Sagot nito, seryosong nakatingin sa mukha niya. Nagwala ang puso niya, subalit idinaan na lamang niya yun sa tawa. Halika na nga, baka malate pa tayo. Inilahad nito ang kamay sa kanya, tinanggap naman niya yon. Hanggang sa pagpasok ng sasakyan ay nakaalalay sa kanya si Kenneth. Pagdating sa venue ng pagtitipon ay muling hinawakan ng binata ang kamay niya. Ang bongga naman dito. Namamanghang wika niya habang iginagala ang tingin sa paligid. Lahat ng madaanan ng mga mata niya ay nagsusumigaw ng karangyaan. That bunch is my family, Jade. Ani Kenneth na itinuro ang isang okupadong mesa. Nanilog ang mga mata niya. Diyos mio, Marimar. Ang ganang lahi ng pamilya niyo. Natawa si Kenneth. Come on, I'll introduce you to them. Lumapit sila sa mesa ng mga to. Kahit hindi siya totoong nobya ni Kenneth ay ramdam niya ang kaba sa dibdib. Lalo na nang mapunta sa kanila ang atensyon ng 5 nasa mesa. Kenneth Iho, you're here. Anang magandang ginang na walang dudang ina nito. And you're really with someone. Naramdaman ni Jade ang kamay ni Kenneth sa bewang niya. Family. I want you to meet Jade. Jade, this is my family. My dad, Benson Buenavista. My mom, Kelly Buenavista. My twin sister, Kendra. My brother, Keith. And our youngest, Crystal. Nginitian niya ang mga to. Nice to meet you po. Jade is your girlfriend, kuya? Tanong ng bunsong kapatid nitong si Crystal. She's my fiancé. Napasinghap ang ina nito. Fiancé? At ngayon mo lang sinabi sa amin, iho? Anito kay Kenneth. Maging si Jade ay nagulat sa sinabi ng binata, subalit hindi niya ipinahalata dahil nasa harap sila ng pamilya nito. Sorry, Mom. Biglaan lang ang pagpropose ko sa kanya. See, I haven't given her a ring yet. Ani Kenneth. Ang ship mo naman, Kenneth. Nagpropose ka ng walang singsing? Kung ako ang girlfriend mo, ire-reject ko yung proposal mo. Ani Kendra na nakangising bumaling kay Jade. Ngumisi siya pabalik sa kakambal ni Kenneth. Wala Masyado akong nagayuman nitong kapatid niyo kaya napa-oo ako. Welcome to the family, iha. Wika naman ni Mrs. Buenavista na nakabawi na sa pagkabigla. Pagkatapos siyang matiin ng pamilya ni Kenneth ay sumama sila sa mesa ng mga to. Inulan siya ng tanong ng ina at 2 kapatid na babae ng binata. Ilang taon ka na, iha? Tanong ni Mrs. Buenavista. Napakaganda ng ginang. Tila papasalang itong kapatid ng mga anak nito. 27 po, ma'am. Just call me tita, iha. We will be family soon. Nakangiting sagot nito. Ngumiti siya sa ginang. Tulad ng sinabi ni Kenneth ay mabait ang pamilya nito. What's your work, Jade? Tanong naman ni Kendra. Tumikhim siya at nagpa siyang sabihin ng totoo. Wala naman silang usapan ni Kenneth na pati estado niya sa buhay ay pepekein niya sa harap ng pamilya nito. Waitress po, hindi pa kasi ako nakakagraduate ng college. Kailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil namatay ang tatay niya. Ani Kenneth sa ina at mga kapatid. Bumaling siya sa binata at tipid ng ngumiti. Masuyo itong gumanti ng ngiti at inayos ang buhok niya. I'm sorry about that, iha. Ani Mrs. Buenavista. Bumaling siya sa pamilya ni Kenneth. Ngayon nalaman ng mga ito ang estado ng buhay niya. Inaasahan niyang makakakita ng disgusto sa mukha ng mga ito. Subalit hindi yun dumating. Hindi nagbago ang magiliw na trato ng mga ito sa kanya. You're so pretty, ate. I like your olive skin. Anong skincare mo? Tanong sa kanya ng bunsong si Crystal. Skincare? Tubig lang at sabon. Low maintenance ako. Ngumisi si Kendra. I get it why kuya already proposed to you. Kapag may kalokohang ginawa ang kapatid ko, iwan mo Shut up, Kendra. Huwag mo nga turuan na kung ano-ano si Jade. And I am such a good boyfriend to her. Wika ni Kenneth. Marahan itong kinabig ang ulo niya at pinatakan siya ng halik sa sentido.
Kinilig siya sa ginawang yun ng binata. Sa gitna ng pag-uusap nila ay nagsalita ang ama ng mga to. Kenneth, iho, Michael Buencamino wants to schedule a meeting with us. Ani Mr. Buenavista. I'll deal with him next week, Dad. Even if he begs in front of me, hindi ko ibabalik sa kanyang kumpanya niya. Ani Kenneth. Natigilan si Jade. Naalala niya ang sinabi ni Kenneth na pababagsakin nito ang kumpanya ng ex ng kapatid niya. Hindi siya makapaniwalang tinotoo nito ang sinabi. Why are you looking at me? Baling sa kanya ni Kenneth nang mahuli siya nitong nakatitig rito. Wala. Gwapong-gwapo ka na naman sa akin. Nakangising biro nito. Natawa siya. Gayon din ang mga kapatid nito. Kuya, ang corny mo pala kapag in love. Reklamo ni Crystal. In love? Magaling lang umakting ang kapatid niyo. Sagot ni Jade sa isip. Binaliwala ni Kenneth ang mga kapatid at naglahad ng kamay sa kanya. Come on, let's dance, Jade. Nakangusong tinanggap niya ang kamay nito. Dinala siya ni Kenneth sa dance floor. I told you, my family's cool. Anito habang nagsasayaw sila. Isang slow dance ang pumapailan lang sa bulwagan. Oo nga eh. Akala ko lalapagan ako ng mami mo ng cheque worth 10 million. Pabirong sagot niya. Natawa ito. Anong gagawin mo kung ginawa nga yun ni mami? Eh di syempre tatanggapin ko, aalis na ako. Hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Ipagpapalit mo ako sa 10 million? Hello, 10 million na yun no? I will give you a counter offer. 100 million, wag ka lang umalis. Natawa siya. Wow, 100 million talaga, Kenneth. You'll get more, basta manatili ka sa akin. Naging masuyo ang tinig nito. Nagwala ang puso ni Jade. Habang nakatingin sa mga mata nito, ay ramdam niya ang lalong pagkahulog sa binata. Alam niyang masasaktan siya kapag natapos ang arrangement nila, subalit saka na niya iisipin ang sakit. Tulad nga ng sinabi ng ina, kaakibat ng pagmamahal ay ang sakit. Ngayon ay naiintindihan na niya yon. Dahil handa siyang masaktan sa huli, maramdaman lang niya kung paano mahalin ni Kenneth. Kenneth, bakit sinabi mo sa kanilang fiancé mo ko? Girlfriend lang ang usapan natin ah. Tanong niya sa binata. Para isipin ng mami na talagang seryoso ako sa'yo. Narinig ko yung usapan niyo ng daddy mo. Pinabagsak mo talaga ang negosyo ng pamilya ni Michael? That asshole deserves it. I told you, I'm protective of the people important to me, Jade. Ngumiti ito. The company will be under Buenavista Group, and I made sure na hindi maaapektuhan ng mga empleyado. Mas mapapabuti pang lagay nila under the Buenavista Group. Humuso siya. Alam mo, para kang hero sa nobela. Gwapo, mayaman, maginoo. O mga tangkilay nito. Paano ako magiging hero? Ayaw sa akin ng babaeng gusto ko. Napakorap siya. Sino namang aayaw sa'yo? Nagpapatawa ka ba? Sa halip na sumagot ay ngumiti ito at hinapit pa ang baywang niya palapit dito. Kahit na nagpalit na ng kanta ay patuloy siyang isinayaw ng binata. Pagbalik nila sa mesa ay naroon ang kaibigan ng mga Buenavista na siyang may kaarawan. Tulad ng pamilya ni Kenneth, mainit na binati rin si Jade ng babae. Hating gabi na nang makauwi sila ni Kenneth sa kondo nito. I hope nag-enjoy ka, Jade. Anang binata. Malaki ang ngiting tumango siya. Thank you, Kenneth. Hindi ko inaasahan na ganun ako tatratuhin ng mga tao dun sa party. Masuyong ngumiti ang binata. My family and friends are good people, Jade. Hindi lahat ng nakakaangat sa buhay, matapobre at masama ang ugali. Marahan siyang tumango. I know. Ikaw at ang pamilya mo ang patunay doon. Bahagyang umangat ang kilay nito. So, have you changed your mind about your type of guy? Payag ka na bang magkaroon ng manliligaw o boyfriend na mayaman? Depende. Depende saan? Kung ikaw ang boyfriendin, payag na payag ako. Gusto niyang isagot, subalit pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay ngumuso na lang siya. Magpapahinga na ako. Napagod yung paa ko kakasayaw natin. Inubos mo lahat ng slow dance bago tayo tumigil eh. Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya siya sa sofa. Come here, hilutin ko ang paa mo. Naku, wag na, Kenneth. Sige na, kasalanan ko naman kung bakit napagod ka. Natawa siya. Alam mo, ikaw lang yung boss na ganyan. Anong boss? Fiancé mo kaya ako? Pabiro siyang umirap. Kuripot na fiancé, wala man lang singsing.
Just wait, sweetheart. Natawang sagot nito bago siya marahang dinala sa sofa. Hindi na siya nagprotesta nang pumwesto ito sa harap niya at hinubad ang sapatos niya. Habang hinihilot ni Kenneth ang paa niya ay tila hinahaplos din ang puso niya. Hindi na malaya ni Jade na nakatulog siya. Kinabukasan, nagising ang dalaga na nasa kama na siya at katabi niya si Kenneth. Kasabay ng pagsinghap niya ay nagising ang binata sa tabi niya. Good morning. Bati nito. Paus ang boses at mapungay ang mga mata. Nakatulog ka habang hinihilot kita kaya binuhat na lang kita papunta dito sa kwarto mo. Paliwanag ng binata. Tulad niya ay bumangon ito at umayos ng upo. Mabilis na bumangon din siya at sumandal sa kama. Bakit nandito ka? I guess nakatulog din ako nang ilipat kita dito. I'm sorry, Jade. Suot pa ng binata ang long sleeve na suot nito kagabi. Ganoon din siya. Hanggang ngayon ay nakagaon pa rin siya kaya malamang pareho silang nakatulog ni Kenneth dahil sa pagod. Tumikhim siya at ikinalma ang nagwawalang puso. Bakit ganyan ka makatingin, Kenneth? Habang pinapasadahan ni Kenneth ng kamay ang magulong buhok nito ay nakatingin to sa kanya. Tila may kakaiba sa tingin ng binata. Para bang may nalaman itong sikreto. Humiti ito. Nothing. I just realized, ang cute mo kapag bagong gising, Jade. Namula ang mukha niya. Lumabas ka na nga, Kenneth. May pasok ka sa trabaho, di ba? Nakangising tumango ito. Yup. I'll go and prepare breakfast. Sumunod ka na ha. Kalahating oras ang nakalipas. Paglabas niya ng silid ay naabutan niyang naghahanda na si Kenneth ng almusal. Tinulungan niya ang binata. Sorry kagabi, nakatulugan kita. Anya rito. It's okay, Jade. Naiintindihan ko naman dahil pinagod kita kagabi. Namula ang mukha niya. Ayusin mo nga yung salita mo. What? Ikaw tong nag-iisip ng masama eh. Pabirong umirap na lang siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng mesa. Habang kumakain sila ay panay ang sulyap sa kanya ni Kenneth. Naiilang siya sa tingin nito na tila may laman. Kenneth? Wala naman akong sinabi kagabi habang tulog, di ba? Tanong niya. May habit siya na minsan ay nakakapagsalita kapag tulog. Sa tingin mo meron? Nakaangat ang kilay na tanong nito pabalik. Nagtatanong ako. Ngumisi ito. Oo, meron. Sabi mo ang gwapo ko. Nag-init ang mukha niya. Yun lang? May dapat pa ba akong malaman, Jade? Wala. Mabilis na sagot niya. Akala niya ay mangungulit pa ito, subalit ngumiti lang to. Don't worry about last night. Kumain ka na. Anito at nilagyan ng pagkain ng plato niya. Subalit sa gitna ng pagkain ay nahuli na naman niyang nakatingin si Kenneth. Bakit nakatingin ka na naman, Mr. Buenavista? Ngumiti ito. Hindi lang ako makapaniwala. Na ano? Na nakilala kita dahil sinira mo yung kotse ko. Natawa na lang din siya. Yung kotse mo nga palang sinira ko, kamusta na? Sorry talaga ha. Inaayos pa. Huwag mo nang alalahanin yun. Dahil naman doon nakilala kita. Still, sorry pa rin. Oo na po. Ilang beses ka nang nag-sorry eh. Huwag ka na nga palang magluto mamaya. Sa labas tayo kumain. Susunduin kita. Anito nang magpaalam sa kanya. Nakangiting tumango si Jade. Isang linggo na lang ay tapos na ang kasunduan nila ni Kenneth. Gusto niyang sulitin ang mga nalalabing araw na kasama niya ang binata. Isang oras pag-alis ni Kenneth, hindi niya inaasahan na magiging bisita niya ang ina nito. Tita Kelly. Nabiglang bati niya sa ina ni Kenneth na bigla na lamang itong sumulpot sa bumukas na unit. Jade, iha, akala ko walang tao dito dahil nasa opisina ang anak ko. Pero nandito ka pala. What are you doing here? Tanong nito bago namilog ang mga mata. Don't tell me, nagli-live-in na kayo ng anak ko. Napalunok siya. Tita, hindi naman po sa ganun. Ano po kasi, pinasadahan siya nito ng tingin. Nakapambahay ka. Gaano katagal ka nang nakatira dito? 3 weeks po. Pero, pansamantala lang naman po. 3 linggo na kayo nagsasama ng anak ko pero hindi niya sinasabi? That son of mine. Umiling ito at tila labis na na-disappoint sa anak. Pagkatapos ay bumuntong hininga at bumaling sa kanya. I'm sorry, Iha. This is a shock to me. Pinalaki kong maginoong anak ko, kaya hindi ako makapaniwalang binahay ka niya nang hindi pa kayo kasal. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo? My goodness.
Tita, gentleman naman po ang anak niyo. Saka magkahiwalay naman po kami ng kwarto. Hindi pinansin ng ginang ang sinabi niya. Umiling lang ito at kinuha ang cellphone. Total ay engaged na kayo. You and my son needs to get married ASAP. Hindi ako papayag na ganito ang setup niyo ng anak ko. My goodness, paano kung mabuntis ka, iha? Hindi niya alam ang ire-react habang nakatingin sa natatarantang ginang. Hindi naman niya pwedeng sabihin dito na hindi naman siya totoong fiancé ng anak nito at kasambahay talaga ang role niya sa buhay ni Kenneth. Tita, ikukuha ko muna po kayo ng maiinom. Anya sa ginang. Just water, iha. Nagtungo si Jade sa kusina. Pagdating doon ay ikinalma niya ang sarili. Pagbalik niya sa sala ay naabutan niyang abala ang ginang sa cellphone. Tinawagan ko na ang wedding organizer na kakilala ko, iha. Pati ang designer na kaibigan ko. Pag-uusapan natin ang kasal niyo ng anak ko. Tomorrow, we will go talk to your family. Mamamanhikan kami. Namilog ang mga mata niya. Tita Kelly, hindi ba dapat po si Kenneth munang kausapin natin? We'll talk to him later. I'm disappointed with that son of mine. Mahigpit na binilin ko sa kanila ng kapatid niya na hindi sila pwedeng mag-uwi ng babae sa kondo nila hanggat hindi sila kasal. Tipid ng ngiti lang ang ibinigay niya sa ginang bago sandaling nagpaalam dito. Pagpasok niya sa kwarto ay tinawagan niya si Kenneth. What is it, Jade? Do you need anything? O mismo lang ako agad? Pabirong tanong nito sa kanya sa kabilang linya. Kahit na namang problema ay hindi pa rin napigilang magwala ng puso niya. May emergency tayo, Kenneth. Emergency? Naging seryoso ang boses nito. Nandito yung mommy mo. Iginigiit niya na kailangan nating magpakasal dahil naabutan niya ako dito sa kondo mo. Sinabi ko nang hindi tayo nagtatabi pero mapilit siya. Alam mo bang nagpatawag na siya ng wedding coordinator at designer na gagawa ng wedding dress? Anong gagawin ko, Kenneth? Akala ko naman kung anong emergency. Sagot nito na bahagya pang natawa. Napamaang siya. Nagpapanik na ako dito tapos ganyan lang ang reaksyon mo, Mr. Buenavista? Hayaan mo na lang si Mommy, Jade. Paano hayaan? Hindi mo naman ako totoong fiancé eh. Ay nako, kasalanan mo to. Dapat girlfriend lang ang sinabi mo, hindi fiancé. Tingnan mo ngayon, yung mommy mo gusto na akong gawing bride mo. Sakyan mo na lang muna si Mommy, Jade. Ako nang bahalang kumausap sa kanya mamaya, okay? Just chill. Don't stress yourself out. Napakagat na lang siya sa ibabang labi. Sige na, babalikan ko na yung mommy mo. Paalam niya rito. Nang balikan niya ang ina ni Kenneth ay sinunod niya ang payo ng binata. Lihim na ipinagpasalamat niya na habang nagtitingin sila ng ginang ng mga wedding dress sa online catalog na ipinakita nito, ay nakatanggap ito ng importanteng tawag at kinailangang umalis. I'm sorry, I have to go to the office, iha. Kakausapin ko na din ang anak ko. You two will have dinner at home, okay? We'll continue our talk there. Ni Mrs. Buenavista. Nang maiwang mag-isa si Jade sa kondo, ay muli niyang tinawagan si Kenneth. Subalit sa pagkakataong yon ay hindi siya sinasagot ng binata. 2 oras ang nakalipas, dumating si Kenneth. Kenneth, kanina pa umalis ng mami mo. Napahinto siya nang makita ang dala nitong isang bungkos ng bulaklak. I know. Nakita kami ni Mom sa office kanina. Ng binata. Nakausap mo na siya? Yes, and I told her I agree to everything you two plan. At mamamanhikan na kami bukas sa pamilya mo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ano? Akala ko ba sasabihin mo na sa kanya ang totoo? Sa halip na sumagot ay nakangiting lumapit sa kanya si Kenneth. Inilahad nito ang bulaklak sa kanya. Jade, let's make everything real. Daig pa niya ang sinabugan ng bomba sa tenga sa narinig. Ano? Sinalubong nito ang tingin niya. I want to marry you for real. Truth is, I'm in love with you, Jade. Mahal kita. At gusto kitang pakasalan. Pinaprank mo ba ako, Kenneth? No. The first time I saw you at the police station, I already felt something for you, Jade. Actually, nang makita ko pa lang ang picture mo galing sa manager ng restaurant, I already felt attraction towards you. Kaya kita pinagtrabaho sa kondo ko dahil gusto kitang makasama. Gusto kong mapalapit sa'yo. Gusto kong makuha ang loob mo. I plan to make you fall for me, Jade. At kaya ipinakilala kitang fiancé ko sa harap ng pamilya ko para mahirapan kang makawala sa akin. Hinawakan nito ang 2 kamay niya. I want to marry you for real, Jade. Let's get married for real.
Sigurado kang mahal mo ko? I mean, paano nangyari yun? Alam kong maganda ako pero ang daming mas maganda dyan. Yung mayaman, edukada, at higit sa lahat yung bagay sa'yo. Yung mahinhin. Hindi yung tulad ko na palaban, eskandalosa, at minsan wala sa katwiran. Bakit ako? You're the most beautiful woman for me, Jade. Ikaw lang pinili ng puso kong mahalin. At wala akong pakialam kung hindi man tayo pareho ng estado sa buhay. I will leave all my riches para lang bumagay ako sa'yo. That's how I love you, sweetheart. Hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha. Mahal din kita, Kenneth. Bakit kasi napakadali mong matutunang mahalin? I know, sweetheart. Masuyo yung sagot nito. Sa gitna ng pagluha ay napatitig siya rito. Paano mo nalaman na mahal din kita? Ngumiti ito. You told me last night, in your sleep. Nung binuhat kita, sinabi mo na mahal mo ko. Nag-init ang mukha ni Jade. Oo, totoo yun. Mahinang pag-amin niya. Mahal kita, Kenneth. Sabi ko imposibleng makagusto ako sa mayamang tulad mo. Pero kinain ko lahat ng sinabi ko nang makilala kita. You were everything I asked for naman. At kahit na mayaman ka, iba ka sa mga tipikal na mayayamang nakakasalamuha ko. Buong pagmamahal niya sinalubong niya ang mga mata nito. I'm in love with you, Kenneth. Sa kabila ng nararamdaman ko, wala akong planong aminin to sa'yo dahil alam kong wala akong pag-asa sa'yo at tanggap ko yun. I'm in love with you, Jade. Masuyong putol nito sa kanya. Mahal kita, and I want to spend the rest of my life with you. Lumuhod to sa harap niya at inilahad sa kanya ang isang singsing. Let's make everything real, sweetheart. I want you to be my girlfriend, my fiancé, and my wife for real. So, will you please marry me? Sigurado ka ba dito, Kenneth? Gusto mo talaga akong pakasalan? Siguradong sigurado, Jade. Ito ang pinakasiguradong bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Sunod-sunod ang naging pagtango niya sa lalaking minamahal. Oo, sige. Magpapakasal ako sa'yo. Pagkatapos isuot sa kanya ng binata ang singsing, ay sinakop nito ang mga labi niya sa isang matamis at mapang-angking halik. Ramdam niya sa halik na yon ang pagmamahal ng binata. Mahal na mahal kita, Jade. Araw-araw ko yung pagpapasalamat na sinira mo ang sasakyan ko ng araw na yon. Natawa siya. Akalain mo yon? May magandang dulot pa lang walang yung ex ng kapatid ko. Ngumisi si Kenneth bago siya muling siniil ng halik. Nang gabing yon ay nagtungo sila sa mansyon ng pamilya nito upang pag-usapan ang kasal nila. Kinabukasan ay namanhika ng pamilya ni Kenneth sa kanyang ina at kapatid. Nabigla man ng ina ay wala itong naging tutol. Pagkatapos magpakasal ni na Jade at Kenneth, hindi nagtagal ay bumalik si Jade sa pag-aaral. Suportado siya ng kanyang asawa. 2 taon nang lumipas ay naging ganap na interior designer si Jade. Walang kasing saya si Jade dahil natupad ang pangarap niya. Gayon din si Kenneth na masayang-masaya para sa asawa. Lalo pang dumoble ang kasiyahan nila nang ipagkaloob sa kanila ang kanilang panganay na anak. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa sa piling ng isa't isa at ng kanilang mga anak. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.